Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamahagi ng ayuda sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine sa Batangas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakiisa rin sa National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Pamahalaan, tiniyak ang walang patid na tulong sa mga nasalanta ng magkasunod na bagyo. Pagpasa sa higit 6.3 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon, prioridad sa pagbabalik sesyon ng Kamara. At panibagong bagyo, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Bagyong Marce, lumakas pa at isa ng tropical storm. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Day of Mourning sa mga biktima ng Bagyong Christine, kung saan dumalo siya sa isinagawang misa sa Talisay, Batangas. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Princess, magandang tanghali. Mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakuna sa pag-oobserba ng National Day of Mourning at sinadya pa ang isa sa mga lugar na grabeng tinamaan ng nagdaang kalamidad. Ito ang barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan ay sinagawa ang isang banal na misa. Isang Talisay sa pinakamatinding nakaranas ng lupit ni Christine na hindi lamang nag-iwan ng pinsala sa kabuhayan at pag-aari ng mga taga roon, kundi nagtala din ng maraming casualty sa nangyaring landslide na dulot ng bagyo. Hanggang ngayon, kitang-kita pa ang iniwang pinsala ni Christine sa barangay Sampaloc na kung saan ay sinadya mismo ni Pangulong Marcos, partikular ang lugar na tinatawag na Ground Zero sa nasabing barangay. Ito ginawa ang misa na bahagi na din ang idineklarang National Day of Mourning na dito ay kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete. Mula barangay Sampaloc, agad naman tumungo ang presidente sa munisipyo ng Talisay at dito pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Labis naman itong ikinata ng mga beneficiaries gaya ni Nanay Nonita at Nanay Vilma Kausarin, ganun din ang mga magsasakang sina Noel Labaw at Morris Morta. Tuwa sa Pangulo na President Marcos dahil na kami ay binibigyan nila ng tulong. Salamat po sa kanila at sila ay makakarating dito. Maligaya po kami. Tuwa ako at kami ay nabisita ni Presidente Bongbong Marcos na kami ay kaniyang tulungan para kami makabangon ulit sa aming plant nursery. Malaking tulong po sa kagaya ng mga farmers na susunod na kalamidad na tumama sa amin, ASF, saka itong bagyong dumaan. Nakapalaking tulong para magsisimula ulit ng panibagong. Salamat. Lubos nagpapasalamat at kami naabot niya ng tulong dito sa aming bayan ng Talisay. Malaki yung katulungan niya sa aming mga nasalanta ng bagyo dito sa aming Talisay. Maraming salamat, PDP. Samantala, Princess, sa mensahe naman ng Pangulo sa mga taga-Talisay, sinabi nitong magpapatuloy ang pagtutulungan o pagbabayanihan sa ganitong mga pagkakataon katuwang ang mga nasa pribadong sektor. Mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Patuloy nating pagtitibayan ang diwa ng bayanihan tungo sa isang bagong Pilipinas na handa sa lahat ng pagsubok. Samantala, Princess, maidagdag na lang natin, nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapalakas ng kahandaan sa mga kalamidad. Utos ng Pangulo sa DOST at DILG, magbutihin ang mga sistema ng babala upang magbigay ng napapanahong alerto ukol sa mga panganib na dulot ng bagyo, kasama na ang komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang makapaganda para sa paparating na mga kalamidad. Ipagpatuloy ang programang Operation Listo na nagpapalakas ng kahandaan
pagtugon at pagmapatyag ng mga LGU sa mga sakuna. Sa NIA, DOE, DENR at MWSS, dahan-dahang magpakawala ng tubig mula sa mga dam bago dumating ang mga bagyo, habang sa NDRRMC naman ay ang pagsusuri sa mga protocol sa pagtugon sa sakuna upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Utos din ang Pangulo sa DPWH pagbutihin ang mga disenyo ng proteksyon sa dalisdis para sa mga kalsada at tulay upang umayon sa pabago-bagong kondisyon ng klima at tiyakin ang Taal Lake Circumferential Road at iba pang mga proyekto ng infrastruktura ay makukumpleto sa oras, matibay at may mataas na kalidad. Pati sa DTI ay may utos din ang Pangulo at ito ay ang matiyak na ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno ay may magandang kalidad. Nagulat mula sa Talisay, Batangas, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Nakiisang probinsya ng Albay sa National Day of Mourning ngayong araw bilang tugon yan sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong makiramay sa mga biktima ng Bagyong Christine. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Maagang nagtipon-tipon ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa harap ng Kapitolyo nito para sa pagsasagawa ng Traditional Monday Flag Ceremony. Sinimula ng programa ng pag-aalay ng malumanay na sayaw mula sa mga kabataan. Sunod ang mapayapang pag-awit ng lupang hinirang, sabay ang pagtaas sa half-mast ng watawat ng Pilipinas. Nag-alay ng kanya-kanyang dasal ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa pagtatapos ng seremonya. Simbolo ito ng pakikiisa sa National Day of Mourning para sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Nakasaad sa Proclamation No. 728 na idiniklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang National Day of Mourning ay pakikiisa sa mga nagdadalamhating pamilya ng mga naging biktima ng Bagyong Christine. Ayon kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao, umabot sa 7 katao ang nasawi dahil sa mga naganap na landslide at pagbaha dulot ng nagdaang Bagyong Christine sa lalawigan ng Albay na kaagad nilang pinaabutan ng tulong. Bago po nag-undas ay talagang inatasan po natin ang ating PSWDO na libutin po lahat ng mga casualties para mabigyan ng 10,000 bilang tulong. Maliit na halaga pero alam kong malaking tulong po yun sa kanila. Tinututukan naman ngayon ng Albay ang Comprehensive Rehabilitation Plan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Yung Comprehensive Rehabilitation Plan natin, yun na po ang binubuo natin para ibigay po sa national government yung mga hindi po natin kaya. But yung mga kaya naman po natin, yung mga immediate needs ay patuloy naman na naibibigay up to now at gusto kong pasalamatan po ang DSWD dahil patuloy pa rin tayong binibigyan ng food packs kahit yung iba po ay wala na sa evacuation center pero alam kong kailangan pa rin naman nila ang ganyan na mga tulong. So huwag tayong mag-alala dahil nandito po ang Provincial Government of Albay, ang mga LGUs at lalong-lalo na po ang national government. Balik na rin sa face-to-face classes ang mga paaralan sa lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Update po sa binabantayang bagyo ng Pag-asa na si Bagyong Marce. Bahagya pong lumakas ang Bagyong Marce habang kumikilos sa west-northwestward na direksyon over sa Philippine Sea. As of 10 a.m., huling namataan ang sentro ng bagyo 775 kilometers east of Borongan City na may lakas na umabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot naman sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero bukas, inaasahang magtataas ang tropical cyclone wind signal sa bahagi ng Northern Luzon. Sa Metro Manila, inaasahan na makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Umabot na sa higit 1 bilyong pisong tulong ang naibigay ng DSWD, Office of Civil Defense, mga lokal na pamahalaan at iba pang grupo sa mga biktima ng Bagyong Christine. Naging posible yan alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole-of-government approach o pag-asanib puwersa ng mga ahensya ng gobyerno para mapabilis at maging epektibo ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad.
gamit ang land, air at naval asset ng pamahalaan. 58 humanitarian sorties ang nagawa sa Naga City, Bicol at Batangas ng Armed Forces of the Philippines, Multinational Coordinating Center at Civil Military Coordinating Center. Naglaan naman ng higit 540 million pesos na halaga ng libreng binhi, gamot sa hayop at iba pang farm input ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda na nasalanta ng bagyo. Bukod pa yan sa 500 million pesos na pautang mula sa Agricultural Credit Policy Council at 1 billion pesos na Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga pasilidad ng ahensya na nasira ng bagyo. Higit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Partikular na yan sa mga bayan na labis na naapektuhan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon sa bansa. Naitala ang pinakamataas na bilang sa Bicol Region na mahigit 375,000 na FFPs. Sumunod naman ang Calabarzon at Central Luzon na nakatanggap ng higit 130,000 na family food packs. Samantala, nakapagbahagi rin ang Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu ng nasa 13,600 FFPs sa DSWD Field Office 5 ng Bicol Region sa Pawa at Bugtong, Legazpi City, Albay. Kasabay niyan ay nakapagbahagi rin ng nasa 5,000 FFPs ang kaparehong warehouse patungo naman sa bayan ng Bulan, Sorsogon at Bombon, Camarines Sur, bilang dagdag yan ng tulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa balitang nakalap mula sa PNA, itinayo na ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang first flag sa Mount Canlaon sa Negros Island. Ang bandila ang magsisilbing marka para sa 4-kilometer radius ng permanent danger zone ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, Western Visayas, nanatili pa rin sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon simula nang pumutok ito noong June 3. Ayon sa OCD6, magtatayo pa sila ng karagdagang mga demarcation points sa mga susunod na araw. Matatandaan na nitong October 22 ay inaprubahan ng RDRRMC 6 ang Resolution 7 na nagdideklara sa 4-kilometer radius zone na PDZ bilang Strict Protection Zone o SPZ. Ayon sa resolusyon, ang SPZ ay ang mga area kung saan bawal ang anumang human activity maliban sa mga scientific studies at ceremonial o religious activities ng indigenous cultural communities o indigenous people. Susunod sa balitang pambansa, pagratipika sa 2025 national budget, tututukan ng Kamara sa kanilang pagbabalik sesyon. At paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa kauna-unahang BARM elections, simula na ngayong araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Matapos ang long weekend, back to normal na ang mga kababayan nating nagbakasyon sa mga probinsya nitong undas. Kaya naman, unti-unti na rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa PTEX. Ang update niyan, alamin natin kay Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel?
Alan, ngayong araw ang inaasahang peak ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nagsasabay kasing bumabiyahe ang mga pasahero na bumabiyahe galing probinsya at ang mga pumapasok papunta sa kanilang trabaho. Parami na ng parami ang mga pasaherong pumapasok sa PITX. Base sa tala ng PITX, mahigit 194,000 foot traffic na ang naitala noong October 31, na sinundan naman mahigit 178,000 foot traffic kahapon. Parehas sa mas mataas ito na mahigit 20,000 kaysa sa expected foot traffic. Kaya naman nagsanib puwersa pa rin ang magbabantay ang PNP, Philippine Coast Guard, Highway Patrol Group at nag-iikot din ang K9 unit para sa dagdag seguridad. Payo naman ng PITX na huwag magdala ng anumang matutulis at nakakapanunog na bagay para sa kaligtasan ng lahat. Mahigit 80 ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska simula kahapon. 41 dito ay mga lighter. Ilan naman sa mga nakumpiska ay kutsilyo, itak, gunting, cutter blade, posporo, butane at gasolito. Hindi na maaaring mabawi ang mga kumpiskadong gamit na ito turn over na sa PNP. Alan, ayon sa PITX, wala namang inaasahang canceled trips ngayong araw. Sa ngayon, hindi pa gaano karami ang mga pila na mga papasok na pasahero dito sa PITX. Pero asahan na mamayang hapon hanggang pagdating ng gabi ay dadami pa ang mga taong pumapasok dito sa PITX. As of 12 p.m., nasa 83,000 na ang tala ng foot traffic dito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, balik sesyon na po ang Kamara ngayong araw. Tiniyak naman ng mga mababatas na tututukan nila ang pagpasa sa panukalang higit 6.3 trilyon pesos na pondo para sa susunod na taon. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Live. Mela. Matapos ang isang buwang adjournment, balik sesyon na nga ang Kamara ngayong araw. Sa isang pahayag, inilatag naman ng liderato ng Kamara ang mga hakbang na bibigyang pansin nila bago nga magtapos ang taong ito. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, ngayong balik sesyon na ang Kongreso, pangunahin nilang pagtutuunan ng pansin ang pagratipika sa proposed 6.352 trillion pesos 2025 national budget. Pasado na ito sa Kamara at inaasahan ng mga kongresista na sa lalong madaling panahon makalulusot na rin ito sa Senado. Sabi ni Dalipe, target nilang maratipikahan ang BICAM report ng 2025 budget proposal bago ang kanilang Christmas break sa December 20. Ito ay para na rin mabigyan ng sapat na oras ang Malacanang para mapag-aralan din ito bago formal na pirmahan at isabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam ng media kanina kay House Deputy Majority Leader Bong Teves, iginit niyang sisiguraduhin din nilang may sapat na pondo para sa pagtugon sa mga kalamidad ang panukalang budget para sa susunod na taon. Ito ay kasunod na rin ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon kamakailan. Sa hiwalay namang pahayag ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre, tiniyak din niya ang patuloy na pagtulong ng Kamara sa mga nasalanta ng bagyo. Nagpaabot din siya ng panalangin at pagkiisa sa mga biktima ng kalamidad, kasabay na rin ng idineklarang Day of National Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Alan, sa ngayon, inaabangan natin yung mamaya yung formal na pagbubukas sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara at sa mga susunod na araw, Alan, ay may mga idadaos din na mga malakihang pagdinig dito sa Kamara hinggil sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, pinangunahan naman po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal at pangkabuhayan sa mga kababayan nating biktima ng Bagyong Christine sa Laurel, Batangas. Maliban naman dyan, nagkaloob din ng Pangulo ng ayuda para naman sa pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, mula sa Talisay, Batangas, diretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa bayan ng Laurel. Ininspeksyon ng Presidente ang Bayuyungan Bridge na winasak ng Bagyong Christine. Sinundan niya ng pamamahagi ng milyong-milyong pisong tulong para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Bakas
pa rin sa Laurel, Batangas ang malawak na pinsala ng Bagyong Christine. Personal yang nakita ni Pangulong Marcos sa kanyang pag-inspeksyon sa lugar. Dinatnan niya ang Bayuyungan Bridge na sinira ng Bagyong Christine. Ito ang tulay na nagdurugtong sa Barangay Poblacion 3 at Bugaan East. Ipinag-utos ng Presidente sa DPWH ang mabilis na pagsasaayos sa tulay at tiyakin na naaangkop ang disenyo ng mga programang infrastruktura sa climate change. Kasunod niyan, namahagi ng tulong si Pangulong Marcos sa mga biktima ng Bagyong Christine para makabangon sa epekto ng nagdaang kalamidad. 10 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang iniabot ni Pangulong Marcos sa Laurel LGU. Tig 10,000 piso naman ang kanyang ibinigay para sa mga magsasaka at mangingisda sa Laurel. Natabunan ng lupa ang maraming fish pond sa bayan, kaya maraming namatay na fingerlings o maliliit na isda na pinararami sa Taal Lake. Bukod sa mga livelihood intervention, Princess, namahagi rin ang Presidente ng libreng bubong, kahoy at iba pang construction materials na magagamit upang muling maipagawa ang kanilang mga nasirang tahanan. 10 ang namatay sa Laurel, Batangas at higit 1,000 tahanan ang nasira dahil sa mga pagguho ng lupa at taas ng baha. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakalatag ang mga flood control project ng pamahalaan pero masyadong marami ang ibinagsak na ulan ng Bagyong Christine na sinasabing doble ng Bagyong Undoy. Ito na anya ang epekto ng climate change. Kaya ang sagot ni Pangulong Marcos doon sa mga nagtatanong na iimbestigahan itong mga flood control project, sang-ayon ang Presidente. At hindi lamang anya ang pondong inalagak dito pero dapat maging scientific ang pag-aaral. Pinare-review ni Pangulong Marcos ang mga flood control master plan. Nangako ang Presidente na pagtitibayin at pagbubutihin pa ang mga ito. Ginagawaan niya ng pamahalaan ng lahat para tugunan ang mga ganitong problema at tiniyak na gagawa pa ng mga hakbang para hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Yan na muna ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Binigyang diin ng San Pablo City Information Office ang kahalagahan ng Barangay Information Officers sa pagpapalaganap ng mga makabuluhang impormasyon sa mga komunidad. Si Main Odong ng PIA sa Balitang Pambansa. Binigyang halaga ng Barangay Information Officers ng San Pablo City sa Laguna ang papel ng komunikasyon sa pagpapalaganap ng makabuluhang impormasyon para sa ikaunlad ng mga komunidad. Inilunsad noong nakaraang taon ng San Pablo City Information Office ang Barangay Information Officers upang magpalaganap ng mga impormasyon mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan pababa sa mga barangay. Nalilesen ba yung services na mas napapabilis yung serbisyo ng pambarangay. At ganoon din naman yung mga requirements sa LGU, mga kailangan, lalong-lalo na yung mga kasama natin may sakit at saka yung mga namatayan. Dagdag ni Gia, napansin nilang naging aktibong kabahagi sa mga gawain ng pamahalaan ng mga mamamayan mula nang mabilis nilang malaman ang mga impormasyon at balita gamit ang online platforms at pagbabahay-bahay. Upang mas mahasa ang kanilang kakayahan na makapagbahagi ng tama at napapanahong impormasyon, sumailalim rin ang mga BIO sa ilang training at seminar. Marami kami natutunan pero patuloy pa rin namin yung aming ginagawang puro kumustahan. At naging iba ngayon kasi yung bawat resolusyon o ordinansa namin na nagagawa kahit hindi namin ipaskel sa mga conspicuous place ay naipapaabot namin sa aming mga mamamayan. Para sa San Pablo City Information Office, itinatag ang BIO upang mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa 80 barangay sa lungsod at maging katiwa-tiwalang pinagkukunan ng impormasyon. So we decided to come up with this barangay information and they themselves will promote their activities. At ang maganda, pag na-promote mo yon, if other barangays will find it helpful or beneficial, naduduplicate. Nagpahayag ng suporta ang Presidential Communications Office sa pagtatatag at pagbuo ng bayon upang mas mailapit ang mga mahalagang impormasyon sa bawat komunidad. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Main Odong, Balitang Pambansa.
Sultan Kudarat State University College of Medicine magbubukas na ngayong Nobyembre. Unang batch ng estudyante makatatanggap ng full scholarship at 10,000 pesos monthly allowance. Si Oliver Rivera ng PIA sa Balitang Pambansa. Hindi na kailangan pang magpunta sa malalaking syudad ni Sharina Calido ng Tacorong City para tuparin ang kanyang pangarap na maging doktor. Isa siya sa 27 estudyante na mapalad na napabilang sa unang batch ng Doctor of Medicine program ng Sultan Kudarat State University na magbubukas ngayong buwan. I am very thankful po to the provincial government of Sultan Kudarat, most especially, and of course to the Sultan Kudarat State University for the opportunity and the blessing po na makapag-aral po ng aming dream course, which is to become a doctor. Bukod sa full scholarship, makakatanggap ang bawat estudyante ng 10,000 pesos monthly allowance mula sa pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Governor Datu Pax Ali Manguda Datu, ang pagtatatag ng SKSU College of Medicine ay katuparan ng pangarap na madagdagan ang healthcare professionals lalo na sa kanilang lugar. The vision here is for us to have our College of Medicine that is truly performing and that produces well-educated, skillful, and passionate doctors in the future. Samantala, ayon sa Commission on Higher Education, ito ay alinsunod sa RA 11509 o Doktor para sa Bayan Act. This is something that we can consider a landmark program of the province. So we have to continue to encourage other state universities to offer similar programs. Dagdag ng opisyal, sa pamamagitan nito, mas marami ang magiging katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng nararapat na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Mula sa Philippine Information Agency SOCSERGEN, Oliver Rivera, Balitang Pambansa. Binuksan na ng Philippine Statistics Authority, PSA, ang kauna-unahang Civil Registration System outlet sa Biliran. Dahil dyan, hindi na mahihirapang kumuha ng mga dokumento ang mga residente sa lugar. Si Mary Lailani Tubas Pitaw ng PIA sa Balitang Pambansa. Binuksan ng Philippine Statistics Authority ang kauna-unahang Civil Registration System outlet sa Biliran na direktang pinamamahalaan ng ahensya. Hindi na mahihirapang kumuha ng mga civil registry document ang mga residente sa lalawigan ng Biliran at mga kalapit na mga bayan nito sa Leyte. Ito ay matapos buksan ng Philippine Statistics Authority ang kauna-unahang PSA-managed Civil Registration System outlet sa kabisera ng Naval. Sinabi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na ito ay kakaiba sa 72 outlets na pawang pinamamahalaan ng pribadong ahensya. We celebrate not only the expansion of our reach, but also the empowerment of communities in the province. Maaari na ngayong humiling ang mga kliyente ng mga kopya ng mga sertipiko ng kapanganakan, kasal at kamatayan, Certificate of No Marriage, Advisory of Marriage, at Certificate of No Death, Certificate of Death. Ako kayong pasalamat na ako dito sa PSA, nata diri sa Nabol, ang PSA naabot na diri sa atong lungsod sa Nabol. Kaya dili na mahasil ang atong pagkuha sa mga requirements sa atong mga kabataan. Sama sa ako karon nga nakuha og PSA library sa akong bata. So dinunid na mungadto pa ko og takloban para sa pag-process ko. Sinabi ni Governor Gerard Roger Espina na ang bagong Civil Registry System outlet sa Biliran ay magsisilbi sa pangangailangan ng komunidad at mapapadali ang akses ng mga mahahalagang serbisyo lalo na para sa mga mula sa malalayong barangay, mga matatanda, mga taong may kapansanan at mga taong mahihirap. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Mary Lailani Pitaw Tupas, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.